Welcome to I'm a Filipino Creative, the podcast that dives deep into the journeys of Filipino creatives making waves in Dubai. Hi, I'm RC, and in this show, we sit down with inspiring creatives from designers to filmmakers, stylists to artists, to uncover their stories, struggles, and successes. Our goal? To motivate, empower, and uplift the image of Filipino creatives, proving that we have what it takes to thrive on the global stage. Welcome to episode 3. Naka-episode 3 na tayo. Before everything else, we would like to thank our all our followers and lahat ng mga nag-DM sa atin showing support, mga nagbibigay ng mga nice words na alam mo yun, nakakataba ng puso dahil dito sa ginagawa natin. Salamat naman at may nai-inspire, which is yun talaga yung objective natin. We don't really care about the numbers, pero may isa, dalawa, tatlong tao tayong ma-inspire to do better, to be better. Okay na tayo doon. And recently, share ko lang, recently we went to World Art Dubai. We've met some fellow creatives and ito yung purpose kung bakit natin ito ginagawa, to reach out with them, to widen our network. And same because of that, dun din natin na-meet si Medj who reached out to us. And yun, may na-discover tayo na may ganito palang artist dito sa Dubai na you should visit his account. Mababaliw kayo sa mga gawa niya. Thankfully, he accepted our invitation. So guys, please welcome Medj Valencia, Hi. visual artist and creative Salamat director. po sa invitation. Salamat. So Medj, unang tanong, paano ka napunta sa Dubai? Before that, tell us kung anong ginagawa mo sa Pilipinas and paano ka napunta sa Dubai. So, sa Pilipinas, ang musician talaga ako. So, I mean like, I'm playing with my band sa Pinas. And then, naging graphic designer na lang ako dahil doon sa band ako. Kasi at that time, parang wala, syempre mga bata, wala naman kami pera magpagawa sa ibang tao ng design for our band. So, nag-aaral ako and then hanggang sa yun na yung naging job ko doon sa Pilipinas and then yun. Anong banda mo? Anong genre? Maiingay. So, siya, metalcore yung genre niya and maingay, puro sigaw-sigaw. And then I noticed dun sa mga gawa mo, medyo dark din, no? Medyo moody, no, na ano. And that's what I really admire sa mga artist kapag art nila nagko-cross dun sa iba pa nilang hilig. Kumbaga, you can see the authenticity. Hindi siya performative na gusto ko ng ganito kasi uso siya or ito yung kaya kong or ito yung feeling ko maganda at this moment. Pero yung sa'yo may sort of continuity. Parang iisa yung look and bagay dun sa... Before kasi yung mga ginagawa ko kasi ngayon na pinopost ko sa Instagram, before, lahat yung 3D. So before, parang mga realistic na tao, ganyan yung mga ginagawa ko, and mga landscape. So kumbaga parang, na ano lang ako dun sa fact na pag tumingin ka kasi sa kahit saan, kumbaga, especially sa 3D space, parang pare-pareho, yun yung napansin ko lang naman. And then, sabi ko, parang nalalock in ako dun sa, parang pare-pareho na kami, wala nang bago dun sa ginagawa namin. So, I went a different route para sabi ko, gusto ko ibahin and para hindi ako matali dun sa tools na ginagamit ko. And, kumbaga parang nakakapag-create ako ng, freely. Na kumbaga I'm not chasing yung hype or something, yung aesthetic or what. Kumbaga parang right now I'm chasing parang truth dun sa art ko. So mas maluwag kumbaga. Mas may freedom to explore. Tapos mas may emotions. Mas may for me mas ramdam ko yung mas yung ginagawa ko ngayon. So paano ka napunta sa Dubai? Kailangan kong pumunta kasi alam mo naman sa Pinas medyo
hindi naman ganun kalakihan yung sahod ng designer. And sa music, wala rin naman ganong pera. I mean, sa side namin. So, sabi ko, 2 years lang ako dito. Nabalik ako ng Pinas. Hindi na bumalik. Ilang years ka na dito? Magte-10. Oh, wow. Magte-10. Pero yung banda mo, Yung banda ko ngayon, continuous pa rin. Pero nagbago na yung mga members. So, iba yung mga dating members, wala na yun. So, kumbaga parang nag-rebrand, parang ganun. So, yeah. Pero tuloy pa rin. ang ganda kasi may dalawa kang medium ng art. Totally magkahiwalay na entity, magkasama, or how? Sila ang tawag nito, nagko-cross sila ng path talaga madalas. Kasi minsan like may mga banda na nagpapagawa sa akin ng mga album covers, mga visualizers, ganyan, or like music videos, ganyan. So talaga sila, nagko-cross pareho. Sige, pag-usapan muna natin yung visual art, yung visual medium mo. When you got here, ano yung una mong trabaho? So na-hire ako sa Pinas as a graphic designer para papuntahin ako dito. Kasi yung father ng wife ko, architect siya dito Tapos, kailangan nila ng graphic designer. So, pinag-apply niya ako, and then na-hire ako habang nasa Pilipinas. Tapos nung na-hire na ako, tsaka na ako pinapunta. 3 years din ako doon before ako nawala ng work. And anong type of designs ang ginagawa mo na? More on corporate more on architectural stuff, mga presentations, tapos mga nila. Halos 3D lahat. renders? Hindi, actually hindi. Hindi pa ako ng 3D that time, 2016. So, sumisilip, pero nakakatakot yung interface, so hindi ko muna hinahawakan. Puro graphic design, and then I entered videography. Siguro, nagsishoot ako ng video pa sideline. So, mga 2017 na yon. And then, nagtuloy-tuloy siya, actually. Nakaipon ako ng showreel. Kaya nung nawalan ako ng work, yun yung nagamit ko para pantawid. Pangtawid. And how did the 3D animation came about? Nag-fully start ako talaga, like, focus nung 2020, mga December. And then, nag-start ako sa NFT space, kung alam mo NFT. And, yun, doon ako nag-focus talaga ng 3D art. And then, may ginawa ako na, everyday, gumagawa ako ng 3D everyday. And I need to post it every day. Okay. Parang ganun for, I think 1 year, mahigit. Tuloy-tuloy siya ng tipong kahit may sakit ka, kahit wala ka sa bahay. Para siyang challenge. Yeah. Personal challenge. Personal challenge siya. And marami akong natutunan dun sa na yun, actually. When did people start noticing your work? Una, yun yung ewan ko kung negative to or positive ba. Pero nung una kasi talaga, wala masyadong nakakapansin sa akin na Pinoy. Or nakakilala, ganyan. Walang pumapansin doon sa mga gawa ko. And then, meron ilan-ilan. Pero ang mas nakakapansin sa akin is yung mga ibang lahi. Kasi, doon ako gumagalaw sa space nila. Diba? Sa NFT space kasi, like sa Twitter or sa X, andun yung community. So, doon ako nakihalubilo. And then, nakakuha ko ng mga collectors na bumibili ng mga gawa ko, nakikita nila, and then exhibitions, naiimbitahan ako, ganyan. Nagtuloy-tuloy na siya doon, actually. You mentioned space. Is it wise pag nasa ibang bansa ka or kahit nasa Pilipinas ka, if you're doing something and you want it to be global, is it wise to start with the other foreign or other nationality as an audience? Or kailangan bang magsimula dun sa local or sa mga kapwa Pilipino na audience and then dadalhin ka dun sa Sa akin, hindi naman siya necessary kailangan mong ganun, na ganun yung way na gawin mo, na parang magpakilala ka mo na international or something, para makilala ka ng mga kababayan or what.
hindi naman kailangan na ganon. Kumbaga parang start kung saan ka komportable. Nagkataon lang sa side ko kasi sa experience ko, napunta ako dun sa ano na yon, sa side na yon. Kumbaga parang sila yung mga pumansin ng mga weird na ginagawa ko sa visual art. So and then suddenly yun na yun, parang nagtuloy-tuloy na lang siya. Pero what I can say, start kung nasaan ka. Silipin natin naman yung mga gawa mo. Ganyan. Tell us, what is it about and bakit ganon ang style mo? Saan siya nagsimula? Yung style, wala na akong hinahabol kasi na style. Naging consistent na lang siguro ako dun sa sa mga kulay, siguro sa kulay ko, sa overall look nung mismong yung ini-evoke nung mismong visuals, kumbaga parang pwede kong mag-create ng simple background and then upuan lang and then alam mo yun, parang pag tinignan mo wala lang siya. Pero if you stare at it long enough, you'll feel something, parang ganon. Yun yung sa akin I'm not sure kung nararamdaman yun nung mga tumitingin sa gawa ko. So yeah. Siguro naman kasi mas appreciate nila. Sana. Baka lang hindi nagko-connect sa mindset ng Pilipino. Which is hindi mo naman din hindi mo naman mapipilit lahat or mapiplease lahat. So just do what makes you happy, yun lang I think. Okay, sige, balik tayo dun sa part na so you left your first job, nag-video ka, and then after that, anong kasunod sa career mo? Actually, nung time na nawalan ako ng work, di ba? So, that's 2019. Nawalan din ako ng visa that time. And then 5 years ako, almost 6 years ako walang visa. Nangyari kasi, nag-promise sila ng visa, pero hindi naman nila binigay. So, na-stuck ako dun sa loop na yon. So, yeah. Yung period na yon. And then, kailan nag-start ma-pick up yung mga gawa mo? Nung nag-start ako sa NFT. Ano yung unang ginawa mo na na-pick up nila? Ito ba yung challenge? Una kasi napansin nila na, yun nga, tuloy-tuloy ako syempre yung nagpo-post, gumagawa. So, nakikita nila na consistent ako, ganyan. And then nagugustuhan nila unti-unti yung mga ginagawa ko. Siyempre, kumbaga parang everyday nag-i-improve yun So, kumbaga parang natitrain ka. So nagugustuhan nila and then yun na, may mga nagko-collect na ng mga work ko, ganyan. Yung mga digital work ko. And then kinukuha nila ako for a project. Actually, dun nag-start talaga na umayos yung lahat sa side ko ng financially, ganyan. Nung pumasok ako na NFT space. Ngayon may company ka na? Wala. So, freelance. And then, hindi na ako masyado kasing nag-freelance ng isa-isa. So, meron na lang ako mga retainer clients na inaalagaan, ganyan. So, may contract yun, parang ganun, like yearly. And sa akin sila. So, mas madali. Pero on the side, nakakagawa pa ako ng mga personal work ko, mga other stuff like music videos sa mga bands, ganyan. So, hindi ka nakatali? Hindi ako nakatali. Pero may steady stream of income, which is iba ring route, no? Kapag yung iba, di ba, freelance na tuloy-tuloy. Kailangan ko pa din actually. Kailangan ko pa din sumideline ng pasundot-sundot. Pero ikaw na yung namimili. Kumbaga parang hindi ka naman sa maselan. Pero sabi ko nga, parang dun na ako dun sa safe. Kasi ngayon sa sobrang daming creator ngayon dito, videographer, photographer, lalo na mga bago, ang daming magagaling. Sobrang dami nila magagaling dyan. And ayoko naman din makipag-compete sa kliyente, ganyan. Kung kukunin nila ako, tinanong nila kung free ako and all that, yeah, kukunin ko. Pero, kumbaga parang hindi naman para sa mamili. Kumbaga doon lang ako sa safe. Comfortable. Sa comfortable ka. Sa comfortable. Ngayon, may kinalaman ba yung pagiging Pilipino mo dun sa mga ginagawa mo sa NFTs? Nung una,
wala. Pero nung nag-start ako na ilabas yun nga yung nakikita mo, puro red, may blue, ganyan. Kung mapapansin mo, it's red, blue, and yellow. So, it's our color, yung flag natin, diba? So, kumbaga, and white actually. So, parang, mas totoo para sa akin. Kasi, yun yung Pinoy eh. I mean, iba lang siguro yung itsura, weird, ganyan, pero, mas totoo may para sa identity akin. tayo doon. No? Pero sadya ba yun? Or kusang lumabas? Kusa siyang lumabas na yun yung mga kulay na napili kong paglaruan. Dahil, bakit mo siya gusto? Hindi ko alam, actually. Kaya nga sabi ko parang, mas mabuti nang hindi ko alam. Kasi kapag pinlano ko, scripted na to. I mean, gets mo? So, mas okay nang hindi ko malaman why. So, well, nasa mo yan, creative process na yan. I think personal. Subconscious na lumalabas. Ano pang mga commercial projects na nagagawa mo other than NFTs? Kasi NFTs sa'yo yan, di ba? And ngayon ba may mga collaboration kang experience with other brands? Bali sa visual, sa digital art ko, yung mga clients. Pero like sa mga collabs, wala akong collab sa side na yun. Meron akong mga gawa like music videos, ganyan, mga album art ng band dito na nandito. So Pinoy din sila actually. So ako yung gumawa ng album, vinyl, artwork. Paano kanila na kilala ng mga yung iba through my socials talaga. So doon nila nakita yung mga gawa ko, ganyan. And minsan or madalas actually may mga nagre-refer. Through doon ko nakukuha yung mga kakolab, mga clients, ganyan. So, ang maganda sa iyo kasi distinct yung gawa mo eh. Kumbaga may signature. Hindi katulad nung iba na very versatile na okay, kung ano sabihin ng kliyente, anong requirement kayang gawin. Pero sa iyo parang may stamp na nung una kasi kaya nangyari yun. Kumbaga parang sabi ko nga kanina, nag-start ako dun sa mga parang realistic stuff. So, sabi ko, napagod ako dun eh. So, ginawa ko, nagpahinga ako dun sa mga na yun. And then, naglaro lang ako ng mga weird na visuals. And then, na-stuck ako dun and then, na-enjoy ko siya. Yung pahinga na yun, na-enjoy ko siya. And then, ang nangyari, yun na yung naging ko. Kumbaga, style mo. Yun na siya. Yun na yung naging I think, ang nagawa dun sa pahinga ngayon, naging mas relax yung utak. And then, hindi ka na kukulong dun sa gamit mong tools. Kasi kapag, kunyari, gumawa ka ng mga realistic, kahit sa videos, di ba? Like, yung camera, anong gamit mong camera? Yes, sometimes kailangan yun, na quality talaga yung pero it doesn't matter talaga minsan eh. Pero dun sa ginagawa ko ngayon, kumbaga parang, kahit kahit lumang version ng software na yun, kaya ko siyang magawa. Nang hindi sobrang complex. Pero, kumbaga parang nagagawa ko kung ano yung gusto ko. And free ako dun sa narrative. Maganda yan kasi meron kang creative freedom. Which is, yung creative freedom. yung gusto rin natin as Filipinos abroad. Magkaroon ng mas creative freedom yung artist than, alam mo yan, utusan ka ng ganito ang gawin mo, ganito ang gawin mo. Anong sagot mo doon kapag may mga ganun kang katrabaho na very... Naranasan ko siya. Yung ganun na, kailangan gawin mo to in this way, ganito, ganyan. Kumbaga parang gagawa ka na lang. Wala doon yung utak. Iba yung, yung utak nung ginagawa mo. Kumbaga wala. Yung personality mo wala. Kumbaga parang, syempre, as a creative or as an artist, kailangan mo pa rin lagyan ng sarili mong touch, 'di ba? Palagi yung mga ginagawa mo. Pero may point kasi na or may time na neglect 'yon. Minsan wala ka namang magagawa. Kundi sundin. Is there a way to turn the table? Like may pwede bang sabihin para to assert your creativity? I think
depende na yan dun sa tao, sa artist mismo, kung paano niya in-navigate yung like, paano niya explain yung thoughts niya dun sa sa ibang tao or dun sige, sabi nating sa boss niya, 'di ba? Kasi maganda naman ngayon kasi yung mga boss is open naman sila sa mga creative ideas. So it's up to you na lang kung paano mo yun i-deliver sa kanila in such a way na magigets nila kung ano yung gusto mong iparating. And then doon na mag-start yung yung creative process nyo, and then So what do you think should the Filipino have mindset para yun nga masabi niya yung gusto niya? I think pinaka okay para sa akin is maging firm ka dun sa kaya mong gawin, na you can do this, you can do that, and you have to ask the right question, I think, dun sa ibang tao. I mean, dun sa katrabaho mo or what, or something. And sa sarili mo rin. Kung ano yung mga dapat mong i-deliver, I think. So tingin mo ba yung mga ibang nationalities ngayon, mas may tiwala na rin sa artistry ng Filipino? Yeah. Or Yeah. ganun pa rin ba yung Actually, gustong-gusto nila yung culture natin. Gustong-gusto nila. Lalo na yung mga yung sa history, ganyan. So, which is nakaka-proud kasi nga, may mga kilala rin ako na ganun, na ibang lahi, and then, they love the culture, kung paano natin pinapresent yung history natin or something, or yung mga like barong, yung mga ganyan and all, merge natin sa time ngayon, 'di ba? So yeah, so open na, which is magandang balita. Diba? Open na actually. I've noticed for the past two episodes, yun din ang sinasabi, hindi talaga walang race preferential dito sa Dubai, which mas swerte tayo dito in this side of the world na wala nang ganon. Kung meron man, parang yung tao na yon, hindi yung siya collective. Yung tao na actually. Kasi hindi mo matatanggal like sabi natin yung yung pag sa kung anong lahi mo or something. Hindi ko na sabihin yung word, pero alam mo na yan. So meron pa rin, pero hindi na nga siya like buong UAE, hindi. Kasi parang na lang siya, sa tao na lang. Yeah. And Filipinos are starting to speak up na rin about it. Which is good. Which is good. Nako-confront na nila. Yeah. So, I think after nyan, that's the next step to becoming leaders, no? Hanggang sa kumbaga parang I think sa atin, kasi sobrang strong ng natin ng culture or nung kahit yung mga arts natin na pinagmamalaki natin actually. Kailangan lang natin siyang bit-bitin palagi. Not to the point na tipong parang iyayabang mo dyan, no? Pero what I'm saying is like dalin lang natin palagi siguro. Huwag kakalimutan. Yeah, yun lang. Huwag natin lang kakalimutan. Kasi marami tayong nakikita na na parang proud to be Pinoy, ganyan. Pero in what way? Like, 'di ba? May mga bad in a bad way. 'Di ba? So, kumbaga parang siguro dalin lang natin siya na in a good way as much as we can, kumbaga. Yeah, you have to ask yourself, what are you really proud of? Yeah. Yung pinakaganda. So, kung open na yung pintuan for Filipinos to be leaders, sa tingin mo, ano pang kulang? Bakit hindi tayo nakakapasok pa doon? Kasi, may mga naging successful, pero parang kukonti pa rin tayo. Or kung may mga successful man, hindi sila visible sa atin, sa bansa natin, or dito, wala rin kasing dyaryo dito di ba, walang media, pero hindi sila visible, and we need them to be visible to inspire others. So ano yung sa tingin mo kulang pa? I think more more push sa sarili nung mga fellow creatives natin na Pinoy, na ilabas nila yung sarili nila. Kumbaga, put yourself out there, show up,
kumbaga dun sa mga sa mga community gatherings, actually marami nang ngayon ng mga gatherings na ganyan. Show up, kumbaga, or post your work out there, kumbaga parang sumali kayo sa mga exhibitions and all that. Kasi maraming way. Right. Sarili na lang nila yung pumipigil sa kanila, kumbaga. True. I think Filipino mentality, nahihiya. Yes. Actually, kadalasan. Ayaw magmukhang mayabang. So, kadalasan. hindi nila ilalabas yung gawa nila kahit it deserves palakpakan. Kasi kumbaga parang kahit gaano ka kagaling, kung hindi mo, walang nakakaalam. Bale, wala. Wala lang siya. Sayang siya. Kumbaga, sayang siya. Kumbaga parang, lalo na kung you're proud dun sa gawa mo. Diba? Ikaw, other than for the people to get inspired din kung paano nila gagawin. Of course, there's Instagram. Yes. Where else do you push your work? So I have like my own website, and na pilit kong ina-update kasi medyo late ako mag-update sa website ko, pero have a website, I think. Still works. Tapos yun, syempre social media, and actually yung mga behind the scenes, paano mo ginagawa yung ginagawa mo, it helps. Actually, it helps. Which is, sa akin, guilty din ako doon na dapat kong gawin more. Yun lang, post ka lang ng gawa mo, and kumbaga parang ituloy mo lang siya, consistency doon sa pag-show up and all. And magugulat ka na lang to be honest. Magugulat ka na lang, ay, na-pick up siya ng ganito. Ay, na-invite ako sa ganito. Unti-unti kasi siya, and then magugulat ka, okay, kilala nila ako, kilala nila yung gawa ko. And then, tuloy-tuloy na yun. Right. Kaya importante to market yourself, no? Lalo na dito sa Dubai, strong ang Instagram. Sa Pilipinas kasi ang daming platforms Facebook, Instagram, TikTok. Of course, sa TikTok, lalamunin ka ng mga entertaining contents, di ba, kung artist ka. Dito, powerful ang Instagram, and people really source talents over Instagram. Yeah, mostly. So, put yourself out there. Magandang advice yan. Attend gatherings. Also, volunteerism din. Siguro importante din yun, no? Kasi like sa akin, nung time na, nakalimutan ko kung anong event yun. Basta sa TODA siya ginawa last year ata yun, or last year. Kasama ko si Gino. So parang, siya para sa Pilipinas din, event sa atin. Tapos, ako yung na-invite nila na gumawa nung parang visuals nung buong lugar. So, gumawa ako doon, and then si Gino din gumawa. So, yung mga ganun. Pero walang bayad yun. And it's okay. Kasi it's not like, it's for us. Did someone help you when you were starting? Well, my wife, yes. Pero other than that, sariling sikap din talaga siya Pero syempre, along the way, may makikilala ka ng mga tao na tutulong sa'yo, and then na kikilanganin mo yung tulong nila. Darating talaga yung time na yun. Kasi kung ikaw lang mag-isa, parang hindi siya nag-work ng gano'n to be honest. Kailangan may someone na parang magme-mentor sa'yo minsan, or tipong someone better than you na matututo ka doon. Maganda talaga may support group ka rin. Support group. Kayo bang mga digital artist, may community kayo? Dito sa Dubai, actually wala. So, marami rin na Pinoy, wala akong masyadong kilala. Ilan-ilan lang yung kilala ko na digital artist or VFX artist dito. Pero sa mga ibang lahi, meron. Pero yung community or group, wala Pero meron sa NFT sides, sa crypto sides, ganyan. May community, meron dito. Pero mix na yun. Mix yun ng mga nagtitrade, mga VC, mga
artists, ganyan, And, founders. Saan ka doon sa area na yon? How are you acknowledged? As Filipino, as Medj, or nasa ka doon sa community? Dun sa community na yon, parang ako lang yung Pinoy. And they know me, pero and since ako lang yung nag-iisang Pinoy, so alam mo yun, na Pinoy. So, hindi ko masabi kung paano nila ako tinitignan or something, pero I just represent myself siguro na kung sino ako. And then, hindi ako nahihiya na kabayan. Kasi ginaganon nila ako minsan. Pare, ginaganon nila ako minsan. Which is good. Sobrang cool nga lang nun sa akin eh. So, pero wala kang idea kung anong tingin nila sa Pinoy? no, they love Filipinos actually. Kasi may mga kaibigan din sila individually sila sa personal lives nila na may mga kilala sila ng Pinoy na lagi daw nakangiti. Lagi daw parang, yun nga, mabait. Which is, sabi ko, natutuwa ako palagi pag sinasabi nilang ganun. Na minsan, makakasama ko sila sa gathering. Bigla akong tatagalugin. Like, siga. So, nakakatuwa. How about yung mga napapansin mo na lang na ugaling Pilipino na kailangan na nating bitawan dahil nandito na tayo sa not just Dubai, pero mas global kasi siguro yung pagiging mahiyain, bawasan natin yung pagiging mahiyain. Guilty ako doon. Guilty din pero ako. Paano yun? Paano kung yung personality mo talaga hindi ka outgoing? Ako nga yun. So, yun nga, kaya sabi ko guilty ako doon. Pero I'm trying to, kumbaga parang, sinasabi nila, di ba, introvert or something. Pero, kumbaga parang, kasi hindi naman ako ganito before. Kasi nasa music side ako, di ba? I mean, ganun na ako, in a way na, tipo, kunyari, tugtugan. Sampa ako stage, maingay. I mean, nagwawala, ganyan. Pero pagbaba mo ng stage, andun ka lang sa gilid, ganyan. Yun yung personality ko na. And I don't want to change that. Pero kumbaga parang, kung ang tanong is being parang social, kaya ko naman. Kaya ko naman makipag ano. So I think lakas ng loob din minsan ng wag mahiya. Kapal na mukha. Minsan actually. Pero in a good way. In a good way, hindi yung para walang yabang na lumabas. What's stopping you? Bakit pa hiya? Bakit may tao? Hindi ko nga alam eh. Sabi ko, I'm proud of what I do. Kung ano yung napoproduce kong work. Pero at the back of my mind din, minsan parang anong tawag doon? Yung hindi hiya eh. Yung na ka, ibang. Do you feel insufficient? Hindi naman. Hindi naman kasi I know I can do what they can, what they can do. Pero kumbaga parang siguro it's a matter of na lang kung sino yung mga makakasalamuha. Pero hindi naman kasi palagi eh na parang tinatago ko yung sarili ko. Kunyari, attend ako ng event or something. Hindi naman palagi na nasa isang gilid lang ako. Siguro depende sa mga taong nandun. Yeah, connection siguro. Siguro yung pag-adapt dun sa mga nasa paligid. So, yun I think yun daw yung ko eh. Parang magaling ako mag-adapt. I think that's natural yun sa Pilipino and we can use it to our advantage. Oo, kasi kumbaga parang kung kaya nating mag-adapt kahit kunyari dito sa Dubai. Kung kaya nating mag-adapt dito, we can adapt anywhere. Kasi dito sa UAE, kumbaga parang andito lahat ng lahi eh. Andito lahat ng tao na pwede mo makasalamuha. 'Di ba? Maka-work, maka-bonding or kahit bumili ka lang diyan, may mga ibang lahi diyan na magiging makakausap mo. Start there, I think, kumbaga. Kung lahat ay bisita, di dapat nag-uusap tayo, hindi yung mas may VIP or mas may gano'n. Yung sa akin minsan nararamdaman ko siya sa mga puti. Nararamdaman ko siya pero tinatry ko talaga din na na it doesn't matter kung anong lahi mo sa akin. I mean, it doesn't matter sa akin kung anong lahi mo. Pero kung sabi ko nga, if I know na
kaya kong gawin kung ano yung ginagawa mo. Tapos hindi tayo pantay. It's kumbaga parang out for me. Kumbaga parang hindi yun pwede sa akin. Kumbaga, How should we start, putting ourselves on the same level with them? I think para magawa yun is, example natin pong meron tayong mga, sabi natin yung mga nag-work sa companies or sa mga agency or what, na may mga ibang lahing kasama. Kumbaga parang treat each other or treat them as hindi dahil sa lahi. Kumbaga ano na yun, kumbaga gawin natin siyang secondary or none. Look beyond the... Kumbaga parang, kasi marami, ikaw for sure, ako marami na kaibigan na ibang lahi eh. 'Di ba? Paano nangyari 'yun? 'Di ba? So i-dissect mo 'yun, bakit? Paano nangyari siya na nagkaroon ka ng kaibigan ng ibang lahi, and apply that to others na makakasalamuha mo. I think sometimes then it's our ability to communicate. Of course, we can speak Minsan, English, pero isa pang ayoko sa atin yung nosebleed factor na nosebleed, ayoko na kausapin ikaw na dyan. Pero tayo lang yun eh. Di ba tayo nag-nosebleed eh. Sila naman, they don't really mind. They don't really care. especially here. Kasi, kumbaga parang dito nga kahit barok yung English mo, they can understand. They will understand you kahit ano pa yan na, alam mo yun, putol-putol yung English mo or what, kung paano ka magsalita. As long as you're communicating. Kasi maraming ways yun eh, kung paano ka makipag-communicate. Hindi lang naman dahil marunong kang mag-fluent English or what. Diba? It doesn't matter here, no? Yun yung yun yung isa pang I feel like kailangan nating i-improve. Yeah. No? Yeah. Mas maging upfront. Assert. Kung may gusto kang sabihin mo, huwag kang mahiya, huwag kang matakot na baka mali yung English mo. Because really, nobody cares. No one cares. Masabi mo siya ng maintindihan kung paano mo siya. As yun naman ang pinaka endpoint nun, as long as at the end of the day, kung yung conversation nyo naintindihan ka, that's it. And that's what's stopping us from having friends na like barkada na ibang lahi. Yeah. Because we're too conscious with our grammar. Okay, for visual artist, graphic artist, digital artist na who wants to make it period. Not just in Dubai. Anong kailangan nilang ayusin sa portfolio nila? Unang-una, be different dun sa portfolio. Kumbaga parang pag sinabi mong CV or portfolio or something, usually mga normal eh. Diba? Lagay may work mo, ganito, ganyan. I think ngayon, do something different, I think. Andun pa rin yung mga work mo, of course. Pero put something there na tingin mo. Hindi, it doesn't matter kung meron nang gumawang iba or something. Pero kung sa tingin mo na it's yours or it's your personality as well. Kasi may mga personality na may similar dun sa ibang tao, di ba? Na kung ano lang yung I think na personality mo, lagay mo lang doon, and syempre totoong dapat work mo yung nandun sa portfolio mo. Sa iyo, nasagat mo na to siguro kanina, collaboration with other brands, nagkaroon ka ba ng gano'n? Yes, meron naman mga collaborations. Mostly like hindi sa marami sa digital art ko. Okay. Pero sa example like sa video side, sa mga meron din naman, pero mostly clients yun eh. Any commercial brands meron sa Puma, meron ako sa Puma, and then I did something for Bershka as well. Tapos sa mga malls. Pero style mo talaga yung hinanap nila. Yeah. Yung pinakita mo doon. Yeah. So, pero saan yun sa video side. Sa video side yun. So, yun. Yeah. And yun yung maganda, 'di ba, para ma-notice. Ano sa tingin mo ang hinahanap ng mga
other nationals as clients or as collaborators sa mga Pilipino So, na artist? kung ang maghahanap is hinahanap nila, kumbaga parang talagang artist, hindi yung as uutusan. Or like, example, clients na or collab na may gusto na silang gawin, na naka-prepare na, and then kailangan na lang nila ng gagawa. Pagdating doon, kumbaga parang medyo mahirap pag anuhin yung mahirap sabihin na ang hinahanap nila is yung style mo. Pero may mga times na they want your style, kaya kanila kinuha. Kasi minsan, ang sinasabi nila kaya nila nagustuhan yung yung mga personal work ko, dahil sa narrative na nakukuha nila doon sa work. Even though minsan wala akong explanation, title lang, na kunyari meron akong title na Hiding the Truth Away. Kumbaga parang it's up to them kung paano nila interpret yun. Pero most of them, naintindihan nila dahil dun pa lang sa title. Even though may explanation ako na konti, pero nagigets or nagre-resonate kasi sa kanila. Dun kung minsan sila nakukuha actually. Yan pala. Yan. And that's because you're being true to your work. Mga personal work ko is yun yung mga vulnerable part or side or emotions or something na minsan galing sa akin or minsan galing sa ibang tao na nasasagap ko, and then I put it into visuals. Yeah, but it takes a while for them to notice and understand, or sometimes if I'm a new artist and I will take your advice or the route that you take, baka hindi siya financially or commercially actually, viable for me. Yung sa digital art ko, I'm not saying na sobrang financial side yung ganong mga work is okay. Hindi ko mapapromise yun kasi sa akin, it works for me. I'm not saying na it's gonna work to others yung ganong style or ganong approach. Pero what I can say is kung ano man yung kahit anong medium ng art siguro nila is kumbaga parang tuloy-tuloy lang yung paggawa. Yeah, you really have to put your heart into Yun it. lang Actually, cheesy siya pakinggan. Actually, gamit na yun. Gas-gas na yung na yun na maging totoo ka lang doon sa work mo, etc. Pero totoo siya Pero ayan din yung pinakamahirap gawin. Di ba? Kasi maging genuine dun sa And as long as you know your angle and yung intent, I think it will work long term. Yeah. Kasi marami ng references ngayon. If you're a new artist, hindi mo maiwasan, kaya ko itong gawin, kokopyahin mo, or literally take the inspiration, and then i-replicate mo, ganun. And then you just look like anything else. Yeah. You become versatile, pero asan ka doon? Yes. Yun yung naging di ba yung sabi ko nga kanina na, pare-pareho na lahat nung gumagawa nung kasi nung pumasok ako sa NFT world, sabi ko di pala ako hindi pa ako pala marunong, sabi ko. Tapos lahat kami pare-pareho nung ginagawa ng software gamit, pati yung mga output halos pareho. Sabi ko, paano ako mapapansin? Paano mo naungkat yun? Yung napagod ako Napagod ako ng ganun, ng mag-e-effort ka, and then at the same time, kasi example, gumawa ako ng portrait na 3D or something na pareho na nung ginawa ng iba. Magkaibang style or something, pero portrait, 3D, may buhok, ganto ganyan, naka-pose. That's it. It's the same thing. It's a different look. So, paano ko babaguhin yung na yun, yung chain? Paano ko babalikin, paano ko i-break. So sabi ko kahit mahirap na lumayo doon, sabi ko magpapahinga muna ako. And then sabi ko nung nagpahinga na ako, doon ko siya nahanap. So yeah. So
sometimes you really have to step away from your... I Step think may back a mga ganun little din bit. yung mga artists, kahit yung mga painters, di ba? Oh. Kailangan mo munang bitawan bago mo totally matapos. Baka nga doon mo pa makita yung ano mo eh. Ah. yung katotohanan. But you also have to be self-aware din. Self-aware ka din dapat, syempre. Ano ka bang klaseng artist? Marami ka bang overthinker ka ba? Medyo. Pero hindi halata. Hindi lang halata. Talaga. Ako feeling ko, nakita ko dun sa ano mo, ganyan. Yung result na ha. Pero feeling ko, ang daming pinagdaanan nito bago Pero nakarating. may mga times na kumbaga gising ka, 'di ba? Tapos normal day. And then may naisip pa akong isang parang words na parang isang sentence. From there, gagawa ako ng visuals. Or gagawa muna ako ng visuals and then tsaka ako papangalanan. Ano yung mapi-feel ko dito na na narrative. Parang ganun. Sige. Hindi siya part ng kwento pero gusto ko lang tanong, saan ang gagaling yung mga inspiration na yun for you? Paano siya nabubuo? Hindi ko rin alam. Ang hirap. Panaginip ba? or yun yung mahirap. Ang dami na nagtanong sa akin yan actually. May mga tanong sila na, paano mo to naisip? Ano yung kwento nito? Mga ganyan. Lagi ko lang sagot sa kanila, hindi ko talaga alam. Pero may mga times talaga na pinaplano ko ahead of time. And then, kahit minsan planuhin ko siya ahead of time, nakakalimutan ko. And along the way, di ba nakalimutan ko siya? Along the way, may biglang magpop up na hindi related dun sa una kong naisip. And then, yun yung gagawin ko. And then, mag-work. Gets mo, parang parang stream of thought, tapos gagawin mo, tapos parang gano'n. Minsan pag inisip mo siya, yun nga, pag inisip mo siya, mas hindi nag-work eh. Sa akin super calculated na kasi. Hindi naman sa calculated siguro. Parang lang, mas ko yung biglaan. Yung spontaneous. Spontaneous, kumbaga. Yun. Yeah. Okay, mapunta na tayo sa pera-pera. Pera na. Pera-pera na. Siyempre, visual artist, graphic artist, underpaid sa Pilipinas, alam natin. Yeah. Pero magkano ba talaga ang dapat kitain ng, let's say, visual artist? Or graphic designer? Or doon na tayo sa ginagawa mo ngayon, mga visual animation, mga ganyan. How much are other nationalities being paid? And how much should the Filipino? Siyempre gusto natin iangat nga diba? So doon tayo sa magkano ba dapat talaga? Yeah. So doon sa side ko, sa ginagalawan ko ngayon, ang maganda dito sa ginagalawan ko is hindi siya nakatied doon sa kung anong lahi ka or whatever. Hindi siya doon kumbaga parang kung ano yung example, naghanap ka sa akin ng ng animation. Simple animation, 10 seconds animations. Kumbaga parang simple lang I can charge like example 2,000 USD for that animation. Mga 5-10 seconds. Mababa yun actually. Para compare dun sa iba. Pero what I'm saying is you can charge sa ganong price. Okay. So yun. Pwedeng starting yun. Yeah, pwedeng starting. And depende sa skills mo syempre. And depende kung saan mo makukuha yung kliyente mo. Minsan like kunyari sa Pinas galing yung client na nakakita sa'yo, pwedeng i-base nila kasi yung price sa peso. Diba? Pero since nandito ka, mahihirapan ka mag-adjust. Example lang, na nandito ka, client mo nasa Pilipinas, charge nila sa'yo, syempre, peso. Pero kung dito sa, halimbawa sa Dubai or Gulf area, how much usually ang range ng... Usually, yun nga yung mga ganong sinasabi ko, depende kung gaano siya ka-complex. Pero it can start sa 2,000 USD. 2,000 USD. And pinakamataas na rate na pwede nilang
i-charge or malaki actually. Example like VFX, tapos hindi ka agency, tapos VFX. Sabi natin dalawa kayo, it can go 10,000 more USD. So it can go up there. It depends dun sa complexity ng work or nung gusto nila mangyari. So yun lang naman siya. Magpalit na tayo ng career. So maganda yan. At least if someone bagong artist or bagong pasok sa world of they can start at that amount. Pero syempre they need to build their portfolio first. Yes, syempre yung credibility na if you can deliver the work, ganyan. And syempre paano ka nila makikita, 'di ba? Sige, wag muna tayo dun sa sabihin natin baguhan. Okay. Like bago yung portfolio, let's say 2-3 years in graphics. Yeah. They can still charge sa around that price. Sabi ko nga, as long as they can deliver what the client wants. And kumbaga depende na lang yun sa usapan nila. Kasi yun yung maganda sa ginagawa ko. It doesn't matter kung kung gaano ka nakatagal sa ginagawa mo. As long as kaya mong gawin and kaya mong mag-deliver ng gusto nila. And in your case, dahil style mo, personal style mo talaga yung binibili nila, you can charge as much as you want. And kung minsan, nag-uusap kami ng mga clients, lagi kasi kung nagtatanong, magkano budget nila. Hindi ako, kahit sa video, lagi akong ganun, magkano budget mo. Hindi yung, kunyari, nagtatanong sila ng ano yung rate mo. Hindi ko binibigay yung rate ko, usually. Lagi ako nagtatanong ano yung budget nila. Kasi, may instances na, okay, ito yung rate ko. Pero ang budget pala nila is 15,000 USD. It's more than my rate. Diba? Pero, sayang yun. So, natuto ako dun. And, yun. Naku, ang hirap mo pala kausap ng ahensya. Kasi actually, yun din yung nahihirapan sila sa akin. Mag-inquire, tapos babalik. Pero maganda yan. Kasi wala kang, your product is so original. Walang, hindi mo mabibase. Diba? Actually, yung mga tao ngayon, alam naman din nila yung value ng ng like 3D or VFX, ganyan. Naman na sila, aware naman na sila, which is good, actually. Yeah. So, at saka nalagay na sa utak na hindi mura to. Yeah. Hindi ka pupunta kung wala kang budget. Yeah. Cool. So, magandang career to kung nagsisimula. Nag-iisip ka pa lang ng gagawin. Pero ang pinakamahirap na part, I think, nga, is yung looking for your style. I mean, yung if hindi dumating yung time na nagpahinga ka. Yung identity kasi napaka-importanting rin dun, factor yun to be honest. Kung san papunta yung mo, yung career mo as kung ano yung ginagawa ko. Depende talaga yun sa may identity, yung mga narrative, yung mga past visuals ko. May mga ganun na mga napagdaanan ko as a Filipino na nilagay ko sa art or as a visuals. So, yun. So, is it important? Because it seems like yun yung part nung gawa mo. So, yung story is important talaga. Kumbaga, parang kung gagawa ka ng something, kung walang storya, ano yun? Ano siya? Is it art or is it something video lang sa screen or something lang na nakaprint kung wala siyang story? Diba? So, there has to be parang it needs a story para ma-share mo yung paano ba pag walang story, ingay lang siya. Yeah, parang ganun. Or kalat lang siya. Kalat. Now let's proceed to our fast talk, quick answers. Bongga. Yun na. Alam mo naman, third episode na. So may pa-under kami. Sige. So, I'm a Filipino creative. Yes.
So, series of questions. First thing that comes in your mind, wala nang palipaliwanag. Yung iba kasi nagpapaliwanag. O sige, wala akong paliwanag. Oh. Try. Okay. In what creative fields do Filipinos excel the most? Art and music, Best Filipino trait. mabait, palangiti. Worst Filipino trait. Ingitero. Ingitero. Name other equally talented visual artists in Dubai. Gary Cortez, visual artist sa Gino. Filipino creatives who are worth checking out in any field. Yeah, Tonyo. And then, of course, Gary. Si Gary na naman. Mox. Si Ashley. Ye. Oh, yes. Kilala Ashley, namin. yes. And then si Earl. Si Earl Films. Si Chris, si Tata ng Tasado. Ayan. Sila Jude. Yan. Yan yung mga... Your grand vision is? Grand vision is to have my own exhibition. Filipino creatives should improve on? On communication. Filipino creatives should stop doing blank. Being mahiyain. Do you like being called kabayan by Filipinos? Yes. By So- how about by other nationalities? Yes, it's okay. Best area to live in Dubai for creatives? I don't know, Deira, Riga. Comfortable monthly income for a Filipino creative in Dubai? So, single or my family? Let's say single. Single, 10, With family. 20 above, Complete the sentence. Filipino creatives are? creative. Final words of advice and inspiration. Advice to Filipino creatives back home in the Philippines who want to move to Dubai. Kung mag-decide sila na pumunta ng Dubai, I think just do it and then the rest will follow. Pero be ready sa mga tough times dito kasi maraming times na ganun. And then kung ano man yung ginagawa nila, tuloy lang nilang gawin. And then that's it. Advice to Filipino creatives starting their careers in Dubai. Keep being proud, I think. Yeah. Advice to those who are in corporate jobs who want to transition into creative industry. If they want to and then meron sila talagang alam mo yun, urge talaga na or may creative talaga yung nila personality, then do it. It doesn't matter naman kung saan silang field galing as long as they want it. So ano pa yung mga dream projects mo? I think to have my own studio. Yun yung isa. Have my own studio na I can accept clients, I can shoot, I can display art there. Parang example, parang ganito na sarili. And then, business then, investments and all that. Right. So that's it. Thank you very much. Thank you. Maraming salamat. So, ladies and gentlemen, Medj Valencia, follow him on Twitter. Instagram. Yeah. Anong, Medj Valencia, type nyo lang and then lalabas na yun. Right. Thank you guys. See you next time. Thank you.